Kumusta kayong lahat? Ngayong araw na to ay may susubukan na naman akong bagong nozzle na ginawa ko. Ito ay isa sa mga maliliit na nozzle. Ito na yung pinakamaliit na nozzle na ginawa ko. Ang sukat nito ay 1.5 pulgada lang. Ayan, napakababa. 1.5 inches. Kung kukunin natin yan sa millimeter, halos ano lang, halos 38 mm lang. So napakababa niya. Talagang ganun lang siya kalito. Yan lang siya. Then ang kanyang magiging chamber ngayon ay 5 inches ang diameter na pang-heavy rin. Five inches ang ating pinaka-chamber. Then ang height ng ating chamber ay 3 inches. So 3 inches ang ating height ng ating chamber, 5 inches ang diameter. So ito 'yun. Okay, so naka-ready na rin yung naka-built-in na yung carb, hindi siya natatanggal. Talagang ginawa ko 'yun para permanente na yung carb niya ron. Then yung ito namang bilog na ito, design ito para sa semis plus proof. Just in case na gagamitin natin sa kung magpapaapaw tayo. This time, ang gagamitin ko sa kanya ay ito. So ito ay kalahati ng lalim ng ating chamber. Kasi ito ay 1.5 inches. Then yung ating chamber, ang taas naman ay 3 inches. So undersize siya. Ibig sabihin mula sa loob ng ating chamber, 1.5 pulgada pa ang kanyang itataas na apoy mula sa loob ng ating chamber. Okay, so ito ngayon ang aking gagamitin. Ito yung pinakamaliit na nozzle na ginawa ko. Isa itong coupling na DeMedia. Then sa ibaba, ito ay end cap na DeMedia. Then yung ilalim naman, coupling na 3/4. Ginawa ko, hinati ko yung coupling, tapos dinikit ko yung end cap sa ibabaw. Kaya napakaliit niya. Okay, so ito ngayon ang ite-testing natin. Okay, so meron akong 8 butas sa ibabaw. Tapos dito naman sa unang layer, 8. Then sa pangalawang layer, 8 rin. So bali ano ito? 24. 8, 16 sa 8. 24 whole slot ito. Okay, so titignan natin kung anong magiging performance nito. So ikakabit ko na ito sa ating chamber. Ito yung ating chamber dyan. Okay, so nilagyan ko na rin ng kapirasong langis sa loob para sa pagpapasindi natin. Okay, so ikakabit ko na itong ating nozzle. Okay, so ayun na siya. Kaya kung mapapansin nyo, napakalalim niya sa ating, ayun, halos di matanaw, sa ibabaw ng ating chamber. Okay, maski hand pressure lang, maski hindi na gamitan ng plies. Okay, ngayon sa pagsisindi na ito, crudo na lang at saka gasolina na mixture ang gagamitin ko. Kasi maliit lang naman yung chamber. Sa palagay ko kaya niyang magsindi o kayang-kaya ng ating kindler na gasolina at saka crudo. Kapunti na lang yung pansindi ko. Okay, so sisindihan natin. So ganito lang karami ang gagamitin natin na pagsisindihan. Halos lampas lang ng kalahating cup ng ating ng ating galon. So ilalagay natin sa loob. Okay, so sa mga baguhan, ingat sa pagsisindi ha. Huwag nyo kaming tutularan ng mga medyo batikan na ng konti. Ganun lang pagsisindi ko. Kabisado ko na kasi ang performance ng aking mixture ng gasolina pati crudo. 50-50. Hindi siya basta-basta sumisiklab. Ganun lang ang reaksyon.
Then, hayaan lang muna natin siya mag-init ng mga ilang, maski mga 15 seconds, pwede, 30 seconds para mas maganda. Okay, so gaya ng sabi ko sa inyo, ngayon lang ako gumamit ng nozzle na maliit. Kasi dati ang lalaki ng nozzle na ginagamit ko. May umabot pa ng mahigit 4 inches. So, nagtatry ako ngayon ng mga maliliit na version ng nozzle, version ng maliliit na chamber. Okay, kaya napakarami ko ng experiment sa likod. Puro used oil kaya lahat yan. Napakarami pa dyan ang wala. Napakarami ko pang mga used oil kala na walang housing. Medyo wala pang budget sa paggawa ng pinaka base or housing, tsaka paggawa ng mga tangke, kasi hindi basta makakabuo na ito kung hindi kinakailangan ng budget. Okay, so medyo mainit na. So bubuksan na natin yung ating blower. Lalagyan na natin siya ng konting hangin. Mayroon ang ating blower. Dito na nga lang. Okay, so nilagay ko na yung ating pressure ng blower sa number 2. Okay, so yun ang kanyang naging performance. Okay, so lalakasan na natin yung ating blower. Nilagay ko sa kalahati. So yun ang naging performance niya. Parang nasusuffocate pa siya, kaya hinaan pa natin ng konti. Ilagay mo lang muna natin sa number 3. Hayaan muna natin siya mag-init kasi hindi pa mainit ang ating chamber. Naitutulak kasi ng hangin yung ating apoy. So hayaan lang muna natin siyang mag-init ng konti. Okay, so pwede na siguro nating ilagay sa kalahati ang ating setting. Ilagay ko sa kalahati ang ating setting. Okay, so yan ang naging performance niya. Okay, so parang tagumpay ang aking experiment. May naaninag akong blue flame sa loob. Okay, so pwede na tayo ngayong magantay pa ng kaunti para uminit pa siya ng gusto. Kasi ngayon pa lang talaga siya nagsisimula, kaya medyo may ganyan ang performance. Tetestingin pa natin. Tasan pa natin yung ating setting. Lagyan natin sa number 7. So yun yung halos simula ng number 7. Kalahati ng number 7. Okay, so yan ang naging performance. Medyo tumitingkad na yung ating apoy, then lumalampas na sa ating chamber. Okay, so may kaunting usok kasi nag-iinit pa lang yung ating chamber. Pero yung loob, makikita natin na talagang blue flame na siya. Okay, so i-maximum na natin para mas mabilis. Pero ibabalik natin ng kaunti pag tayo nagpa-maximum para hindi masira yung ating gadget. Yan, binalik ko ng kaunti. So yan ang kanyang setting. So sa maximum, yan, talagang nagwawala na yung ating yung ating apoy. Malagablab na, naririnig na natin yung yung malagablab ng apoy. Okay, so kapag ganyang stable na, pwede na siguro natin yung salangan kasi hindi na nagbabago ng kulay. Okay, so this time magdadagdag na tayo ng kaunting used oil papunta rin sa ating chamber. By the way, sukatin muna natin yung ating used oil na nasa chamber. Kasi ang gusto ko rito, pagka ganitong klase mga kalan, ang lalim na gusto ko sa kalan na stock na langis ay mga 7mm hanggang 10mm ang laman niya sa chamber. Kasi yun ang naobserbahan ko talaga sa dinami-dami ng observation ko, yun ang pinaka the best na performance ng aking mga kalan. So sukatin muna natin kung ano kalalim yung langis na nasa loob.
tinatansya ko na lang yung pagsukat, kabisado ko naman. So, etong pasusukat ko. Okay, so yun ang kanya nivelasyon. Okay, so sa tansya ko rito, nasa mga ano lang ito. Lampas ng 5 mm. So lalagyan natin ng kaunting used oil. Ito ang aking ilalagay dyan. Nakita nyo nung madagdagan ko, nagbago ang performance. Ganyan ang karakteristik ng mga kalan ko. Kapag nadadagdagan, nagbabago ng performance. Mas tumataas, mas lumalakas. So, ayan, naging performance niya nung madagdagan ko. Okay, so babalik ta rin itong camera. Medyo mahirap magkuha ng camera pag ganun-ganun. Okay, nung madagdagan ko ng ating feed o langis yung ating chamber, ganito yung kanyang naging performance. Blue flame yung loob. Kaya lang, pag lumampas sa ating chamber, nagbabago ng kaunting kulay, na haluan ng orange. Pero yung ganitong klase mga apoy, sureball na yan. Pagka tayo nagluto dyan, mawawala yung kuha na yan, yung mga orange na yan. Aprobado na yan. Kabisado ko na yung kulay ng mga ganyan. Pagka nalagyan niya ng salang, nawawala yan. Okay, so sasalangan natin ng kaserola. Hirap mag-setup, wala kasing cameraman. Okay, so isasalang ko yung kaserola, titignan natin kung ano magiging performance. Kung magbabago yung apoy na yan o hindi. Okay, so isasalang ko na yung ating kaserola. Okay, so nung maisalang natin ang kaserola, sabi ko sa inyo, magbabago ng performance yan. So, yan ngayon ang kanyang naging performance. Nawala na yung mga orange flame. Nag-transform na siya sa pagiging solid na blue flame. May nahalo, konting-konti lang pero tolerable na yan. Asul na asul talaga yung ating output ngayon. Okay, so ikutin natin. Yan, napakatingkad ng pagkaasul na binibigay niyang kulay. Okay, so okay rin ang performance ng aking nozzle na ito. Okay, so far hindi naman nagbabago. Ganun pa rin ang kulay ng ating apoy. Okay, so gagawan ko pa ito ng tangke, itong aking kuwan na ito, itong aking kalan. Kaya buhos-buhos lang muna. Yung mga ganitong klaseng kuwan naman, hindi ito maselan eh. Kasi pwede itong magkaroon ng kuwan, ng pondo sa loob ng ating chamber, itong ganitong klaseng mga kalan. Sari-sari kasi yung aking mga kalan. May mga kalan ako na pwede lang siyang gumana ng walang laman yung chamber. Tapos meron din namang ganito na kinakailangan may laman yung chamber para makapag-perform ng maayos. So yung ganitong klase mga kalan, pwede itong lagyan ng oil level regulator kasi pwedeng maski bulwak ang feed neto o yung
paglalagay ng langis, yung hindi naman masyadong marami. Yung tamang-tama lang dun sa hindi siya mag-overflow sa ating sa ating nozzle. Okay, so okay naman ang performance niya. Talagang asul na asul. Ayan ang kanyang performance sa setting na yun. Maximum. Okay, ngayon naman tignan natin kung nahihinaan yung ganitong klaseng mga nozzle. Kung pwedeng pahinaan. Titignan natin ang performance nito kung pwede siyang pahinaan. Okay, so yun ang ating setting. Ilagay na kagad natin sa kalahati para mabilis tayo. Okay, nung nilagay ko sa halos lampas kalahati, ganun ang naging performance niya. So, okay pa rin naman. Hindi siya namamatay. Stable pa rin yung kanyang performance. Asul na asul pa rin yung ating output. Halos wala akong masabi sa kanyang performance sa setting na kalahati. Okay, so ilagay natin sa medyo ibalik muna natin ulit sa kuwan kasi sa maximum. So pag nilagay natin sa maximum, nagiging ganyan ang performance niya mula sa kalahati. Ayan, lumalagablab yung ating apoy. Sa simula, pagka nilakasan natin, may konting ano lang, orange. Pero pagka tumagal pa ng mga 1 minute, wala na rin yan. Ayan, wala na. Okay, so ibalik uli natin sa kalahati. Ayan, kalahati. Yun ang naging performance. Okay din naman. Then, ilagay natin sa number 3. Number 3. Yun. Buhay pa rin yung ating chamber. Kaya lang mahina na yung kanyang lagablab. Okay, kung mapapansin niyo kanina pa tayo chichika-chika. Walang napo-form na kwan dyan na uling. Hindi nagkakauling yung ating kaldero o kaserola. Pero pag yan ay nahaluan ng mga ganyang halimbawa may ganyang kaunting orange, hindi maiwasan na magkaroon din yan kasi nga nagbabago yung supply ng hangin, kaya pabago-bago siya ng kulay. Minsan nahaluan ng orange, minsan naman pag umahangin ng malakas, nahaluan din ng orange. Okay, so yan ang performance niya dyan sa setting na yan. Dulo ng number 3. Titignan natin kung hanggang saan ang kaya niyang ihina. Kasi plano ko rito sa kwan na to, sa nozzle na ito ay pangsaing o pang household na gamit lang. Although na heavy duty siya, hindi siya ganun kalakas ang performance. I mean, hindi pang malakasan kasi ang design ko na ito ay makatipid ng langis kasi mas malakas ang liab, mas malakas ang fuel intake nun. Okay, so ilagay natin siya sa number 2, dulo ng number 2. Tingnan natin kung makakapag-perform pa rin siya. Ay, ayan, dulo ng number 2. Okay, so sa dulo ng number 2, buhay pa rin yung ating yung ating apoy. Kaya lang medyo visible na yung orange. Pagka ganyan, magkakaroon na ng uling yung ating mga kaserola niyan. Madadampian na ng uling yan, magkakaroon na ng apoy niyan, yung ilalim niyan. Kaya pag tumagal, mapupuno ng uling yung ating kaserola niyan. Pero ang purpose natin, titignan lang natin kung kaya niya magpahina. Siguro pwede na ito sa pang-inin. Kapag mag-iinin, pwede na siguro yan. Okay, so yan ang performance niya sa dulo ng number 2. Pwede na siguro pang-inin yan. Tingnan pa rin natin kung kaya pa rin niya na mag-perform sa pinaka dulo ng number 1. Yan. Binaba ko pa dulo ng number 1. Okay pa rin naman. Okay, so sa dulo ng number 1, yan ang performance niya.
Wala nang kaingay-ingay yung ating blower. Talagang tahimik na. Okay, so visible pa rin ang blue flame. Kaya lang pagka may hangin na dumadapo galing sa labas, ayan, dumadami yung orange. Okay, so yun ang kanyang performance sa number 1, dulo ng number 1. Okay, so hindi ko na ilalagay sa kuwan sa minimum kasi baka puro uling na yung ating kuwan, yung ating kaserola. Pagka ganyang meron ng orange sa ganyan, sigurado na yan, magkakaroon na ng uling yung ating kaserola niyan. Okay, so ngayon, nakita natin na pwedeng hinaan, pwedeng palakasan itong ganitong klaseng kalan. Okay, nilagay ko sa number, dulo ng number 5. Ayan, ito na yung naging performance. Nawala na lahat ng orange. Parang may vapor formation na ako nakikita yo. Parang kumulo na kagad yung nilagay natin na tubig. Hindi na natin napansin. Ay, kumukulo na nga. Kalahating kaserola yan. Ang lakas din magpakulo. Kalahati pa lang yung ating setting yan. Okay, so ilagay natin sa maximum. Tignan natin kung gaano siya kalakas magpakulo. Ayan, ilagay ko sa maximum. Tignan natin yung bulwak. Ayun, maalimbukay. Talagang kulong-kulong maigi yung ating yung ating sinalang. Okay, kung mapapansin niyo, maski siya ay nasa maximum, hindi siya masyadong nakabulwak talaga. Parang ano lang, talagang pambahay lang talaga. Parang silane lang, parang tulad ng ginagamit natin sa bahay natin. Tama-tama lang ito na pangsaing, pangluto ng ulam, yung hindi talaga pangbenta, pang negosyo. Ayos na ayos, oh. Pero malakas na rin yung blower natin diyan kasi malakas ang ugong. Maririnig natin malakas. Kaya siguro ang the best nito sa number 5 lang. Hindi naman kinakailangan masyado malakas ang ating pressure. Ayan, lagay ko sa number 5. Okay na yung ganyan performance. Makakaluto na tayo riyan. At yan ay mainit na mainit, gawa ng siya ay blue flame na talaga. Tignan natin yung kulo. Ang lakas din naman, eh. Okay, sukatin uli natin yung ating ay, may nakasalang. Hindi natin masusukat yung langis sa loob ng ating chamber. Okay, so yan ang performance ng bago kong nozzle. 1.5 ang taas, ang height ng aking nozzle. Tapos ang ating chamber ay 5 inches ang diameter. Heavy duty yan. Makapal yan yung chamber ko na yan. Tapos 5 inches ang kanyang inside diameter. Ang ganda ng kulay ng apoy, oh. Talagang blue flame na blue flame siya. Okay, so tatanggalin ko na yung ating kaserola. Tignan natin kung gaano karami ang nabawas na langis mula kanina. Kasi ayan, pag lumalakas talaga hangin na yan, magkakaroon. Pero pagka nawala naman yung buhos ng hangin, bumabalik siya sa normal. Okay, tatanggalin ko na yung kaserola. Tignan natin kung gaano kalalim yung nabawas. Susukatin ko ulit yung lalim. Halos hindi siya nabawasan. Ganun pa rin yung ganun pa rin yung dami ng fuel na nilagay natin. Halos hindi nga siya nabawasan.
Kaperanggot lang ang kanyang naibawas. Ayan. Siguro mga 2 mm lang ang ibinaba eh. So yan ang performance ng bago kong nozzle. Kahit siya ay mababa, maganda rin ang performance. So ang ating nozzle mula dyan sa ibabaw ng ating chamber ay 1.5 hanggang sa ibabaw ng ating chamber. Ulitin ko, ang taas ng ating nozzle ay 1.5 pulgada lang. 1.5 mm lang ang ating nozzle. Okay rin ang performance. Ayan, swabe yung kanyang kulay. Talagang design pang household dito. Ito ay hindi ko munang ito yung isa sa mga itatago ko. Ito ang iuwi ko sa bahay namin. Parang nagustuhan ko ang performance ng isang ito kasi hindi siya masyadong violente. I mean, hindi siya masyadong malakas. At nahihinaan siya ng gusto. Yung ganyang klase ng apoy, ayos na yan eh. Maski anong niluluto natin pagka mga normal na laki lang ng kaldero. Kung meron namang malalaking lulutuin, marami naman ako dun. Ang dami nun. May mga design ako dyan, pang heavy duty, pang maliitan, sari-sari yan dyan. Okay, so itong isang ito, dito ako mag-ano sa kwan. Ito ipapalit ko sa aking gasol, sa aking silane. Ito yung magiging alternative niya. Para just in case na magtitipid or mawala ng gas, ito ang aking gagamitin. Pero iuwi ko to pagka natapos ko na yung mga ano nito, yung tangke, yung mga oil level regulator gaya ng mga nando doon. Sari-sari kasi ang aking mga oil level regulator eh, no? So galayin muna natin ng konti. Ayan, merong ganyan. Sari-sari ang aking mga oil level regulator na design. Gagawan ko to ng sarili niyang tangke. Okay, so ngayon lang ako nakapag-produce ng ganito kaliit na nozzle na nag-stable ng gusto. I mean, nagustuhan ko ang performance. Ewan ko lang kung magugustuhan nyo rin. Ayan ang kanyang performance. Oh. Yung mga orange na yan, gaya ng sabi ko dati, kanina, pag nagsasalang tayo, nawawala yan. Nagiging, ano na yan, nawawala na talaga ang kulay niyan, ng orange na yan. Nagso-solid blue flame talaga yan. Okay, so babalik rin ko na yung ating camera at medyo mahaba na yung ating chika. Okay, so hanggang dito na lamang muna ulit. Nakita natin ang performance ng isang maliit na nozzle na 1.5 inches ang taas. Isinalang natin sa 3 inches na height na chamber. Gumana naman na maayos. So po pwede din pala yun. Isa ito sa mga version ko ng mga maliliit na nozzle. So yan ang performance ng aking kalan ngayon. Yan. Ang taas din ng berada. Lampas-lampasan din sa ating chamber. Pag umahangin, ganyan ang nagiging tsura ng apoy natin. Pero pagka nawawala yung hangin na yan, nagsusolid naman siya ng kulay blue. At saka pag sinalangan natin yan, solid na blue flame yan. Nakita nyo naman kanina. Okay. So hanggang dito lamang mula uli. Maraming salamat sa mga bagong subscribers.